Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Morning Magandang po. umaga. Good morning po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan natin ng papuri at pagsamba ang ating Diyos. Amen. Ngayong po linggong ito, nagsisimula ang Lent season. Ano po? Kaya naman, as we reflect, as we look back, at may mga nakikita tayong mga bahagi ng buhay natin na kailangan nating ialay sa Panginoon, we declare all of that in Jesus' name. Sabihin nyo nga po, in Jesus' name. In Jesus' name. Kailangan may power in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Let us sing in Jesus' name. Huwag ka mahiya sa katabi mo, pumalakpak ka, umawit ka para sa ating Panginoon. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome this. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Yes, Lord. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah! Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Yes, Lord. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Naniniwala ka ba, kapatid, that God is fighting for you? Amen. God is fighting for all of us, pushing every darkness, lighting up His kingdom, and He will not be shaken. Let us declare all of this in Jesus' name. Come on, brothers and sisters, let us prepare to shake His kingdom here today. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated.
Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, there is nothing that God cannot overcome. There is nothing that the name of Jesus cannot overcome. Even death, God has the power over it. Ngayong panahon ng Lent, muli, mawitness natin ang kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Diyos. And that He wears that crown of victory. That crown represents everything that God is. He is in power. He is in authority. He can heal you. He can save you. And so let us declare right now this amazing power of Jesus in our life. Hallelujah. You are always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my Savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Yes, Lord, you have overcome the world. Hallelujah. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome.
in Jesus' name we pray. Amen. To you, O Lord, I lift up my soul. O my God, in you I trust. Do not let me be put to shame. Do not let my enemies exalt over me. Do not let those who wait for you to be put to shame. Let them be ashamed who are wantonly treacherous. Make me to know your ways. O Lord, teach me your paths. Let us all rise as we sing our opening hymn. Tayo pong lahat ay manalangin. We praise you and we thank you for this wonderful day, wonderful morning you have given us, Lord. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa paggabay mo sa aming pagpunta sa iyong simbahan. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na ikaw ang
mag-lead sa bawat isa sa amin at lalo pa, Panginoon, sa magbibigay mensahe sa umagang ito. Let your Holy Spirit be in our midst this morning. Muli, maraming salamat, Panginoon, at lalo pa sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang bawat puso ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us remain standing. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all day long. Be mindful of your mercy, O Lord, and of your steadfast love, for they have been from of old. Do not remember the sins of my youth or my transgressions. According to your steadfast love, remember me, for your goodness' sake, O Lord. Good and upright is the Lord, therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right and teaches the humble his way. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness for those who keep his covenant and his decrees. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Pakinggan po natin ang awitin ng mga children's choir. Dumarating ako galing sa eskwelahan. Hello. Diretso na agad doon sa palaruan. Nagsasaya hanggang maubos na naman. Ang oras natin bilis tumaan. Kaya't kapag naipon ang mga gawain, kahit inaantok na ay ating pipilitin. Gawin na ang mga hindi natapos, dahil sa ang oras ay tinapos. Mahalaga ang bawat oras, huwag daw hayaang lumilipas. Ang laro at trabaho'y pareho natin. Dumarating ako galing sa Eskwelahan, diretso na agad doon sa sa palaruan. masasaya hanggang Maubos na naman ang oras natin bilis tumaan. Kaya't kapag naipon ang mga gawain, kahit inaantok na ay ating pipilitin. Gawin na ang mga hindi natapos, dahil sa mga oras ay tinatapos. Mahalaga ang bawat oras, huwag daw hayaan lumipas. Ang laro at trabaho, pareho natin pag-inihan. Disiplina kailangan, huwag na tayong maputikan. tayo rin ang hihirapan. Pagdating sa halipan,
pagkikahingan. Disiplina'y Kailangan nang huwag na tayong magkagalitan. Tayo rin ang mahirapan pagdating sa kagitan. mahalaga Ang bawat oras, huwag daw huyang lumipas. ang laro'y trabaho. Pareho nating pagkikahingan. Mahalaga Taga bawat oras, huwag daw hayaang lumipas. Ang laro at trabaho, pareho nating pagkikahingan. mahalaga ang bawat oras. Huwag daw hayaang We ask po our kids to come forward para po manalangin. Yung ibang mga bata po. Sige kids, let us pray. Tayo manalangin kay Jesus. Let us pray. We praise you and we thank you, Lord, for the gift of talent na lalong ipinagkakaloob ng mga batang ito, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa mga bata, Panginoong Diyos, lalo pa sa mga bata ng Emmanuel United Methodist Church. Thank you for their parents, for their family, sa kanilang pagsuporta na patuloy idala ang mga batang ito sa simbahan to give and praise to you, O God. Patuloy mo nga naman, Panginoong Diyos, ipagkaloob ang strength na kinakailangan ng kanilang pamilya, lalo pa ng kanilang mga magulang, upang lalong ipagkaloob o ipagpatuloy nila, Panginoong Diyos, ang kanilang pag-aalaga at pagbibigay, pagmamahal sa mga batang ito. Again, Lord, Ikaw lamang ang aming pinupuri at pinasasalamatan sa mga talento na ipinagkakaloob mo sa amin. Patuloy mo nawang ipagkaloob din ang talino sa mga batang ito sa kanilang pag-aaral. Again, we thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus loves me, this I know. For the loves me so. To Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Maraming salamat, kids. Oh, ito po. Okay. Nais po nating batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. February 18, Lucia Magtoto. February 21, Eileen Eroles. Happy birthday po. Zildjan Malyari, Ruth Lyle and Tom Martel. February 23, Irene Madlambayan. February 24, Rustico Aquino Jr. and Isaac Gabriel Garon. Happy birthday po sa inyong lahat. Awitan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Sige po, kung kayo po ay naririto, maaari po kayong pumunta sa harapan. Solo flight. Sige po. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, tunay ngang ikaw ang Panginoon na nagpapala at nagbibigay buhay sa amin. Kaya naman, O Diyos, pinasasalamatan ka namin sa bagong taon na ipinagkaloob mo sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mo sa kanilang buhay, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang personal na pamumuhay, O Diyos. Ano man, O Diyos, ang kanilang mga kahilingan sa araw na ito ng kanilang pagkasilang, Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng katuparan at ng kasagutan, O Diyos, sa kanilang mga panalangin. Lord God, pangunahan mo ang kanilang buhay, bigyan sila ng guidance, bigyan ng kalakasan, bigyan ng wisdom. At ganun din, O Diyos, lalo mo pang paalabin ang pananampalataya ng kanilang puso at isip at kaluluwa. Ikaw, O Diyos, ang humawak sa kanilang buong pagkatao at lagi mo silang samahan. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at nawala lupa nilang makita ang mapagpala mong kamay kumikilos sa kanilang buhay. In Jesus' name, Amen. Happy birthday po! Alright. Sa ating pong buwan na ito, no, nagsimula na po yung prayer and fasting natin noong Wednesday. Nag-start po ito sa Ash Wednesday service at mag-end po ito sa Easter sunrise service. Ano po? So 40 days po yon of prayer and fasting. And kung may question po kayo regarding sa fasting, pwede nyo po akong i-approach or i-chat. Ano po? Para po ma-discuss natin yung about dito. Ano po? Sa ating pong mga announcements, today ay ang EUMYAF Sunday. Yan. Wala pong magte-testimony sa ating mga kagaya ng youth. Wala po. Mamaya, no, maririnig po natin sila. At mamaya din po, wala pong uuwi sa lahat ng mga MYAF, lahat ng ages 24 to 40 years old. You are welcome po to stay para po sa inyong lunch fellowship. At meron din po kayong fellowship afterwards dito po sa simbahan. You can stay with your families din po, no? Kung kayo may mga kids, okay lang din po yan. Kung kailangan nyo po ng assistant sa kids, kausapin nyo po yung ating mga WSCS. Ayan. So, pwede po ninyo silang iwan na dito, sama na dito, para wala na pong uwian. Mamaya din po ay ang Love Fellowship ng North Pampanga District UMYF. 3 p.m. po ito sa Daniel's Farm. 3 to 8 p.m. po daw ito, sabi ng kanilang district officer. So, gagabihin po ng onte ang ating mga kabataan. Sa 24 naman po, ang UMCF, nag-practice po sila kahapon dito. Meron pong 65 kids ang kasama sa concert. Kasama po doon ang 4 sa ating mga kids dito sa Emmanuel UMC. At muli magpa-practice sila next week. Sa Aldersgate naman po sa Saturday, Feb 24. General practice na po ito, 9 to 12 noon. At ang concert nila ay gaganapin din sa Aldersgate UMC, February 25 naman po. Sunday po ito, 2 p.m. Kung di po ako nagkakamali, 2 p.m. ang concert. So inaanyayahan po ang lahat na dumalo at makilahok sa pag-aawit, pagsasayaw ng ating mga children. Announcement din po galing sa NPDWSCS, tuloy po ang WSCS Galal sa March 9, dito po gaganapin sa Emmanuel UMC. 7:30 po ng umaga. Nasabihan na po ba yung ating Galal awardee? Okay na po. Pwede na pong i-announce. Announce na po. Ang ating pong Galal awardee for 2024 ay walang iba kung hindi si Sister Tess Magtoto. Wala po siya. Asan po siya? Okay po. Pero siya po, ang ating Galal awardee. Ano po, sa March 9, dito po sa Emmanuel UMC.
At tuloy-tuloy po yon. Yung buong event pong yan hanggang 12 noon. Ano po? Ang March 10 naman po, ang ating mga kabataan ng Pampak ay magkakaroon ng worship explosion ng 2 p.m. sa PSAU. So gaganapin po ito sa Magalang at participants po dito ang ating mga kabataan din naman. So marami pong mga sunod-sunod na activities, hindi na po, hanggang doon na muna po tayo. Pero panalangin po natin ang success ng mga ito para sa pangalan ni Jesus at lalo't higit ang darating na annual conference, at General Conference sa April. Ang General Conference po ay ang pinakamataas na decision-making body ng ating simbahan, ng UMC. At marami-rami po ang mga usapin na nakalatag dito, kaya naman po isama natin sa panalangin ang ating mga obispo, ang ating mga delegado dito sa General Conference. Kung wala na po mga announcement, tayo po ngayon ay dumako sa panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this amazing day. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala mo sa amin. Salamat po sa kabutihan mo sa amin sa nakaraang linggong ito. Nakita namin, Lord God, kung gaano ka-gracious ang iyong mga kamay, gaano ka-loving ang iyong puso, gaano ka-giving, Lord God, para sa amin. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga dininig mong panalangin. Salamat po sa mga pinagaling mo. Salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo. At ganun din sa mga kahilingan naming patuloy mong itinutupad, Lord God. And Lord, we continue to come before you. Ikaw ang siyang pumagitna sa aming pananambahan ngayong umagang ito. Ikaw, Lord God, ang banal mong Espiritu, ang siyang makapiling namin ngayong oras na ito, O Diyos, nang bumalot sa aming lahat ang iyong kapangyarihan. At madama namin, Lord God, ang iyong presensya. Ganon din, Panginoon, itinataas namin ang iyong pangalan sa aming mga buhay, O Diyos. Gamitin mo ang bawat isa sa amin bilang iyong vessel, Lord God, to send out the message and teach it to other people. Help us, Lord God, to be witnesses of your faithfulness, Lord God. And Lord, help us as we step out of this church. Ikaw, O Diyos, ang makapiling namin upang handa naming harapin ang mga pagsubok na aming haharapin sa labas ng simbahang ito. Lord God, we most especially pray for our brothers and sisters who are not here today. Pagpalain mo sila, O Diyos, at bigyan sila ng kapahingahan kung sila'y may sakit. Ikaw, O Diyos, ang magkaloob sa kanila ng kagalingan. Pagpalain mo sila mula ulo hanggang paa at bigyan sila ng panibagong lakas na kanilang magagamit sa pagbibigay ng kapurihan at serbisyo sa inyo. Ganon din aming Diyos, idinadalangin namin ang aming mga kapatid na iba't iba ang hinaing at dalangin sa oras na ito. Pakinggan mo sila, Lord God, and we amplify their voices to you. Lord God, ikaw ang siyang Ama na handang sumaklolo sa amin. Ikaw ang siyang Panginoon na hindi nagmamaliw ang pagmamahal sa amin. Kaya naman, Lord God, itinataas namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang iyong anak na magbibigay ng mensahe ngayong araw na ito at huwag mo siyang pababayaan. In Jesus' name we pray. Amen. I will come to your temple with burnt offerings, fulfill my vows to you, vows my lips promised and my mouth spoke when I was in trouble.
Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You were still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. So I know, you never will. Everything's possible by the power of your Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down. And right now, I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. 'Cause I know, you never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. Never lost a battle. You've never lost a battle. You can do all things. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. 'Cause I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. 'Cause I know, you never will. I know, 'cause I know you never will. 'Cause I know you never will. Sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of praise. Maraming salamat aming Diyos sa mga kaloob na ibinibigay mo sa amin araw-araw. Kaya naman bilang pasasalamat, O Diyos, tanggapin mo ang mga kaloob na ito sa iyo
At nawa magamit ito sa ikalalago ng iyong ministeryo, hindi lamang sa loob ng simbahang ito, kung hindi pa naman sa iyong mga anak sa labas ng sanktuaryong ito. In Jesus' name, Amen.
Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 9, verse 8 to 17. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakipagtipan sa inyo ngayon, pati sa inyong magiging mga anak. Ganon din sa lahat ng bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maamot mailap na hayop, nakasama ninyo sa barko. Ito ang aking pagkipagtipan sa inyo, kailanmay hindi ko lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng mga buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig, sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng aking hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pagkipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalahanin ko ang aking pangako sa inyo sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipunin sa baha ang lahat ng buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng mabuhay na sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng buhay sa lupa. The second reading from the Bible of 1 Pedro 3, verse 18 to 22. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binubuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko, iilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyong ngayon. Ang bautismong ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kung hindi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Liligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihang sa langit. The word of the Lord. Para sa pagkabasa ng Gospel reading, ito ay matatagpuan sa Marcos chapter 1 verses 9 to 15. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan." Pagkatapos, sa kapangyarihan ng Espiritu, si Jesus ay pumunta sa ilang na natili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon.
Malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ito ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Kagaya po ng pinag-usapan natin kanina, ngayon po ay UMYAF Sunday. Sige nga, tumayo lahat ng 24 to 40 years old. Yung totoo ha, hindi yung nagpapanggap. 24 to 40 years old, tayo po. Sige po, tayo, tayo. Be proud. You are at the peak of your moment.
24 to 40. Sige, o yan ha, Miss President, tignan mo na sila. Yan ang mga 24 to 40 years old natin. Yan. Okay, maraming salamat po. Marami-rami na rin ang ating mga young adults, no? Sige po. Ang ating pong mensahero sa araw na ito bilang celebration ng Mayaf Sunday ay nag-aral sa St. Louis University sa Baguio ng Bachelor of Science in Pharmacy. Siya ay isang pharmacist at nagmamay-ari ng isang pharmacy din naman. Siya ay nag-serve bilang Christian Education Head ng EUMC at currently siya ang nurture head ng ating simbahan. Siya din naman ay isang active lay servant at siya ay nanggaling sa clan ng mga Quezon. She is happily married with Mr. De Leon Eroles for 18 years, blessed with 3 amazing kids. Amazing. Luis Carmela, Dion Gabriel, and Maximus Hope. Tinatawag daw niya ang kanyang sarili na 24/7 mother and ilaw ng tahanan. Siguro, no? Talagang 24/7. So, ladies and gentlemen, let us all welcome Sister Eileen Gueco Eroles. Palakpakan po natin siya. As a pharmacist, I am very compassionate and patient with my customers. So bibigyan ko po kayo ng mga iba't ibang senaryo. Customer number 1, pabili po ng gamot. Me, ano pong gamot? Yung pong gamot na binili ni Lola. O di ba po, kailangan alam ko yung family tree. Sige po. Hindi niyo po talaga natatandaan. Hindi eh. Mga kailan ko po kaya yun naibigay sa inyo? Siguro mga 3 years ago. O di ba po, kailangan very sharp ang memory ko. Customer number 2. Pabili po ng gamot, andyan po ba si pharmacist? Yes po. May binigay kasi kayong gamot for arthritis. Very effective. Tapos, hindi pa rin po nawawala din pala yung ubo ko. Ang dami-dami ko nang ininom na gamot. Pabalik-balik po, hindi rin nawawala yung plema. So si pharmacist ang sabi, sige po, bigyan po natin ng lunas siya, no? Bigyan ko po kayo ng pampatunaw, mucolytic, and then pwede po kayo mag-nebulize sa bahay. At pwede rin po tayong mag-antihistamine sa gabi. So ang dami ko pong in-explain, biglang sabi niya, sige, tusiran na lang. Hindi po ako bayad dun sa advertisement, ha? Naiinis ba ako pag ganito ang mga ganap sa butika? Mukha po ba ako naiinis? As a wife, how would you react if every time hindi ibinabalik ng asawa mo ang takip ng toothpaste? Shall I lose my temper and choose to hate my husband? When our kids are naughty, when they do not obey us, when they do not do good in school, pag nag-aaway-away sila, will it ruin our day and feel grouchy the entire time? When our older parents are sick at pag may sakit, makulit, will we neglect and abandon them? As a member of this church or any church, when we encounter some concerns or when we experience people who are difficult to deal with, ang hirap kausap, and they are the hardest to love, shall I stop going to church? Hindi na po ba tayo magsisimba? The choice is always ours. Our generous God has given us the free will to decide on our own. But there is an important reminder from Paul,
written in Galatians chapter 6, verse 9. Let us not be weary in doing good, for at the proper time we will reap the harvest if we do not give up. In-extract ko po ang ating verse at mensahe sa umagang ito sa dalawang bahagi. So please bear with me, medyo mahaba sa mga previous ko to. Part 1 focuses on the words, let us not be weary. Ano po ba ang ibig sabihin ng weary? It means to feel tired, mapagod. If my experiences kanina na binanggit kong lahat, discouraged or dismayed me to be patient with my customers, I wouldn't be able to enjoy my job that allows me to go to church every Sundays and attend most of the activities inside and outside Emmanuel. If I choose to argue with my husband, every time hindi niya ibinabalik ang toothpaste, ang takip ng toothpaste, I wouldn't be married with him for 19 years. Hindi 18 years, Lois, 19. And we will fail to give my kids a complete family. If I get tired of my kids every time sila ay makukulit and they give me headaches, I will never experience the roller coaster ride of motherhood, which for me is the most fulfilling job and experience. If I abandon my parents every time na may sakit sila, I will not have someone who will show my future, who will prepare me when I reach their age. Kaya madalas po sasabi ko, balo ko na, potang yako into mo. If I am disheartened and discouraged every time struggles arise in the church, wala po siguro ako ngayong umagang ito. My faith will not be strengthened, and every time I am tested, I will definitely feel broken. I will not be able to receive the glory of God and in His promises. So lahat po ng mga pinagdadaanan natin, there is always something good. Sometimes, as human beings, we are dispirited and easily discouraged when our kindness is abused and even misused. When we show and do goodness to others, at hindi po nila yun mapalitan, hindi nila ma-reciprocate yung kindness natin, and sometimes would even hurt us. Naniniwala po ako na tayong lahat na nandito, we all wanted to be good people. And yet, someone will come along to push us to test our limits. At masasabi natin na, oops, tama na, hanggang dyan ka na muna. Hanggang dito na muna yung friendship natin, no? We tend to ignore them and think of being revengeful. Minsan yung pinaramdam nilang pain sa atin, minsan gusto nating gumanti, no? Or minsan gusto nating, sana maramdaman nyo rin yung pain na pinagdaanan ko. Because we wanted to protect ourselves from these people. Yes, we can protect ourselves from being abused and feeling misused without feeling weary, nang hindi napapagod. But how? By consistently praying and meditating on the words of God. Dahil tulad po sa umagang ito, pinagbubulay-bulayan po natin ang isang bersikulo na nagtuturo sa atin na kailangan palang hindi tayo mapagod sa pagiging mabuti. Marami pong wisdom at talinhaga ang salita ng Diyos if we only read and study them. Bakit ako ang dapat palaging umintindi? Bakit laging ako ang kailangang umunawa? Bakit kailangan kong maging mabuti? Bakit laging ako? It's not fair, di po ba? Bakit sila, hindi nila pinipiling mabuti, pero okay lang naman sila? But the latter part of the verse says, we will reap the harvest if we do not give up. Madalas, naiinip po tayo kailan yung harvest, kailan yung reward. Minsan tatanungin natin sa ating sarili,
bakit gumagawa naman ako ng mabuti, pero parang walang nangyayaring maganda sa buhay ko? Friends, it is not our job to figure out kung kailan at papaano. We definitely wouldn't know. Only God decides in His own perfect time. Huwag po nating pangunahin ang Diyos, bagkus let us follow His footsteps. Written in 1 Peter chapter 2 verses 21 and 23. Patuloy po nating iparamdam ang pagmamahal ni Kristo dahil yun po mismo ang ginawa niya nang siya ipinako sa krus. Let us follow His footsteps. Maraming beses siya ay nainsulto, naipagkanulo, tinaboy at pinarusahan. Pwedeng-pwede po siyang gumanti dun sa mga nagparusa sa kanya, hindi po ba? But He gave His life. He loved us unconditionally. In this cruel world we live in, ang dami pong masasamang tao. Mga taong hindi pinipiling maging mabuti. So huwag na po tayong dumagdag. Let us remember, my brothers and sisters, that kindness is not a weakness. I would like to share with you a very meaningful quote from John Wesley. And it says, "Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can." Di pa po ako tapos. Part 2 na po tayo. So pag-uusapan na po natin ang salitang, do not give up. Do not give up means to persevere. Magtiis. Na siya ring tema ng ating Maya Sunday today. As we go through life, it is impossible not to experience trials and testings. Kahit po yung pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamakapangyarihan, at pinakamaimpluwensyang tao ay nakakaranas ng pagsubok. So wala pong excuse dito. In James chapter 1 verses 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature, complete, and not lacking in anything. Uulitin ko po ang sabi niya, of many kinds. So huwag po tayong magtataka minsan kung sabay-sabay yung mga pagsubok. Again, may kalakip pong pangako yan. Hindi na po tayo magkukulang. Perseverance is ultimately a gift from God, and so it is important to God. And the reasons are, number 1, spiritual growth and maturity. Perseverance in trials and difficulties is often seen as a means of spiritual refinement. Persevering faith can lead to the development of character and maturity. At bilang Kristiyano po, paano po ba ang isang mature na Kristiyano? Kahit po ayaw mo siyang katabi, kahit po ayaw mo siyang nakikita or nakakasama, no? Let us go to church anyway. Let us focus on the journey towards God and do not focus on people or the outcome. Dahil unang-una po, we serve God and not people. Number 2, perseverance is manifestation of faith. So nakikita po ang ating faith through this outward manifestation. It demonstrates trust in God's promises and His timing. Nakarinig na po ba kayo or may nakasama na po kayong Kristiyano na wala na pong ginawa kung hindi mag-complain sa buhay? Magreklamo sa buhay sa mga kasama niya sa trabaho, kasama niya sa bahay, kasama niya sa church.
wala po kayong maririnig na something positive sa kanya. Paano po makikita sa kanya ang faith kung lagi po siyang nagrereklamo? Di ba po ang sabi, why worry when you can pray? Remember, we cannot change people. We cannot change our situation, but God can. Number 3, examples to others. Muli po, inaanyayahan kong tumayo ang ating mga naggagandahang mga young professionals, mga young adults. Tingnan niyo po yung kanilang mga itsura. No? Meron po tayong doktor dyan, nurse, mga accountants, mga teachers, mga admins sa school. Ano pa po, may chef, may DI. Nakita niyo po ba, di ba, hindi man sila mukhang mga 40s or 30s, no? Mukha pa silang mga youth kasi nga, nakikita po, nagre-reflect sa kanilang mga mukha yung patience. So po, pag na-encounter nyo sila at medyo grouchy sa work, sumbong nyo po kay pastor. And yung mga examples po na yon, pag pumunta ka sa isang hospital, makikita mo dun si Doktora Pat, no? Napaka-angelic, napaka-hinhin ng boses, no? Sasabihin mo, ay, Methodista pala si Doktora, kaya ang bait, ang haba ng PC, ang haba ng pasensya. It serves as a powerful testimony of hope and encouragement to others. On a personal note, hindi po ako excuse. So tuwing nagkakaroon po ako ng mga ganyang ganap, testing of faith and everything, ang dami pong characters sa Bible na pwede nating tularan. When it comes to patience, when it comes to not giving up on their faith. Pero ang paborito ko po talaga si Job. Dahil alam po nating lahat si Job na wala po ang lahat sa kanya. Nagkasakit, nawalan ng mahal sa buhay, at nawalan din ng mga kabuhayan. But he remained faithful, nanatiling tapat sa Panginoon. At naman, after nun, ang dami naman niyang reward sa Diyos, di ba? Overcoming our struggles, pwedeng-pwede po talagang mag-serve as encouragement sa mga taong nakakahalubilo natin. They will serve as a ray of hope and encouragement to them. Number 4, deepening our relationship with God. So we have to persevere in prayer, worship, and other spiritual disciplines, especially during spiritual dryness. Sabi ko nga po kanina, pagtsatsaga po talaga ang mabuhay dito sa mundong ito, no? Even if you do not want to go to church anyway. Kasi after that naman, you will be grateful kasi nadideepen yung relationship mo kay God. At huwag po nating minamadali si Lord, no? Minsan mag-pray tayo. Thank you, Lord. Tapos na. It will pay off in the end. In the midst of frustration, Paul encourages us that no matter how difficult or seemingly meaningless our work appears, yung parang tipong hindi na-reward yung ating mga pagpapapagod at pagtitiis. Nasulat din po sa Bible that our labor is not in vain. At may matatanggap po tayo na very important na reward. And that is number 5, eternal reward. Perseverance is often linked to the promises of eternal life. Jesus says, but the one who stands to the end will be saved. Kung sino lang po talaga ang mananatiling tapat, sila lang ang maliligtas. Remember, my dear friends, it is not how we begin the race, but how we finish it. And we will definitely finish the race with flying colors if we only persevere. Keep going and be encouraged. Amen. Tinatawagan po ang ating
council chairperson, lay leader, at ang president ng MAYAF. At ganun din po ang ating speaker dito po sa gitna. Naka-ano ba? Love coat. Yeah, naka-white coat. Yes. Sige. Emmanuel United Methodist Church, North Pampanga District, the United Methodist Church, Certificate of Appreciation is given to Eileen G. Eroles for sharing her valuable wisdom by God during the celebration of UMYAF Sunday held at Emmanuel UMC, given this 18th day of February 2024. Signed, Abigail Wong, Emmanuel UMYAF President, and Pastor Irene Gabriel Mungcal, Administrative Pastor. Thank you so much po. Halika po. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and a good and joyful thing always and everywhere to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. You formed us in your image and breathed into us the breath of life. When we turned away and our love failed, your love remained steadfast. You delivered us from captivity, made covenant to be our sovereign God, and spoke to us through the prophets. And so with your people on earth and on the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Holy, holy, holy Lord, God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Holy are you, and blessed is your Son, Jesus Christ. Your Spirit anointed him to preach good news to the poor, to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to announce that the time had come when you would save your people. He healed the sick, fed the hungry, and ate with sinners. By the baptism of his suffering, death, and resurrection, you gave birth to your church, delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and the Spirit. When the Lord Jesus ascended, he promised to be with us always in the power of your word and Holy Spirit. On the night in which he gave himself up for us, he took bread, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, "Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." When the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, "Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." And so, in remembrance of these, your mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering for us as we proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other,
and one in ministry to all the world, until Christ come in final victory, and we feast at his heavenly banquet. Through your Son, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in your holy church, all honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever. Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory The body of Christ given for you. The blood of Christ poured out for you.
Let us pray. Eternal God, we give you thanks for this holy mystery in which you have given yourself to us. Grant that we may go into the world in the strength of your Spirit to give ourselves for others. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Let us pray. Thank you, Lord God, for the gift that you have given us. Thank you for the message that we have heard this morning. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong anak na nagbigay ng mensahe. Pagpalain mo ang kanyang buhay espiritual, ang kanyang health, at lagi mo siyang gabayan, O Diyos, sa kanyang mga ginagawa araw-araw. Ganun mo ding pagpalain ang kanyang mga ministeryo, O Diyos. Bigyan siya ng matibay na pananampalataya sa inyo at ganun din pagpalain mo ang kanyang asawa at mga anak. Ikaw, O Diyos, ang laging manguna sa kanilang pamilya at huwag mo silang pababayaan. Lord God, we thank you for the message of perseverance that you have given us. Tulungan mo kami, O Diyos, na may apply namin ito sa aming buhay. Teach us, Lord God. Give us the perseverance in our hearts. So as we should never give up in you, Lord God, dahil ikaw ang kasama namin, ikaw ang kapiling namin, at lahat ng mga nangyayari sa aming paligid, ikaw naririyan ka, Lord God. Handa namin para takbuhan, pwede naming lapitan, at handang sumaklolo sa aming lahat. Kaya naman, O Lord, iparanas mo ang presensya mo sa bawat isa sa amin at lagi kang manguna, Lord God, sa aming mga hinaharap. And Lord, we pray that you bless each and every one of us. We pray that you bestow to us all of the blessings that you have intended for us, that you have planned for us. Kaya naman, O Diyos, pagpunuin mo kami ng pagmamahal mo at bigyan kami ng pasensya so that we can willingly wait for your plans to be fulfilled. Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng young adults ng simbahang ito. Ang bawat isa, O Diyos, na naririto ngayon at hindi namin kasama ngayon, O Diyos, sa mga young adults, ikaw ang siyang manguna sa kanila, sa kanilang ministeryo, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pamilya, at sa kanilang iba't ibang responsibilidad. Panginoon, pagpalain mo sila at we celebrate their life today, Lord God, and we thank you for them. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat isang naririto ngayon. At lahat ng lumapit sa iyo, O Diyos, may kanya-kanya silang ibinubulong sa inyo. May kanya-kanyang inilalapit. Merong kanya-kanyang panalangin. Kaya naman namin, Diyos, hiling namin, pakinggan mo ang mga panalangin ito at dinggin at bigyan ng kasagutan ang kanilang hinaing.
Maraming salamat, Lord God, for your mercy, for your faith, and for your love, and for your graciousness in our lives. All of this, we ask in the most mighty name of Jesus, we pray. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance to you and give you peace, now and forever. Amen.